Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo na nakakapanood na itong video na ito. Ito naman po ang inyong lingkod, Daniel Nobleza, dito sa Derechahan sa Podcast. Maraming salamat po sa lahat po ng tumangkilik sa ating first episode last week. Marami po mga views, maraming maganda rin po mga feedback. Nagpapasalamat po kami sa inyo. At syempre nagpapasalamat din ako sa mga kasamahan ko na talagang buwis-buhay na ginagawa itong ating mga episode ng Derechahan sa Podcast. Ngayong second episode natin, marami tayong mga pag-uusapan mga kababayan. Syempre, ang mga issue sa ating bayan at syempre, liliwanagin natin sa ilan sa inyo kung ano ba magiging feedback ninyo sa mga issue nito. Malayang-malaya kayong makapagbigay ng inyong mga reaksyon sa ating comment section kapag napapanood nyo sa TikTok, sa Facebook at sa YouTube ang ating broadcast. Maraming salamat po muli. Ngayon, magbabalik na tayo sa ating mga topic. Ang mainit na topic nitong Lunes na ito, ang pagkaka-aresto nga kay Senador Marcoleta, kay dating Quezon City Congressman Mike Defensor, at kay Sir Joseph Espiritu, at kay Sir Aristotel Viray. Hinggil ito sa plunder case na sinampa ni Ombudsman Boying Remulla sa Sandigan Bayan sa issue ng 75 million na donation kay Marcoleta nung congressman pa siya. Ang mga legality ay sinabi ni Ombudsman na baka daw kasi ang ginawang ito ng mga sponsor or donors ay pwedeng maka-impluwensya sa desisyon ng isang public official katulad ni Senador Marcoleta. At agad-agad namang isinampa ito sa Sandigan Bayan noong Lunes ay naglabas na nga rin ng warrant of arrest. Batay sa mga interview doon sa presiding officer or presiding judge na humahawak o doon sa 3rd Division, noong Biyernes pa lang yata ay meron ng warrant of arrest. Pero dahil nga mag-weekend, may rules yata yan na hindi po pwedeng mang-aresto kapag weekend, nung Lunes na ilabas. Nag-petition pa naman din si Senador Marcoleta at yung mga kasama niya at si Congressman Mike Defensor na sana i-quash o ibasura ang warrant of arrest at tignan muli, no, ibalik ulit sa zero yung kaso para matignan kung paano nga bang mga issue pa ang dapat na tugunan. Pero ito'y binasura ng Sandigan Bayan 3rd Division at ini-implement na nga ang warrant of arrest laban sa senador. Sakto nandun siya sa Sandigan Bayan, kaya doon na rin ginawa ang pag-aresto. Ang sinasabi ng kampo ni Senador Marcoleta at ni Congressman Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor, na sila daw ay sumurrender. Ang sinasabi naman ng PNP, ng gobyerno natin, sila ay inaresto. Di natin malaman kung ano nga bang kaibahan ng inaresto at sumurrender sa pananaw ng publiko. Pero isa lang naman din ang common denominator dyan. Ngayon, wala na si Senador Marcoleta sa Senado. Siya ngayon ay nasa PNP Hospital or Custodial Center ngayon dyan sa Krame dahil habang inaaresto nga itong si Senador Marcoleta, inaandar sana ang booking process kaso nakaramdam yata na hindi maganda yung senador. Pero si Congressman Mike Defensor, si Sir Joseph Espiritu, tsaka si Sir Aristotel Viray ay nasa QC Men's Detention dito sa malapit sa may Payatas, yung bagong facility dyan. Kasi nga Sandigan Bayan, so doon yung kanilang presuhan para dito sa mga kaso na kinakaharap nila Marcoleta. Ang aking opinion dito, ang tanong lang naman ng maraming Pilipino at ng mga kababayan natin, bakit nga ba ang bilis ng kaso ni Senador Marcoleta at ng mga kasamahan niya? Samantalang noong mga nakaraang buwan pa, nagbanta na po at nagsalita na rin naman si dating Congressman, ngayon Ombudsman Boying Remulla, nakakasuhan niya si Senador Joel Villanueva, si Senador Chis Escudero. Parang bigla ang tanong ng tao, bakit nauna pa si Senador Marcoleta na makasuhan at itong mga kasamahan niya? Ano nga ba ang mali sa pagdodonate sa isang politikong tatakbo sa mataas sa posisyon o sa tatakbo sa halalan? Ito'y parang chilling effect na ba sa mga donors sa susunod na dapat nga ba i-deklara mo sa SOSE na dapat naman talaga o kung kailangan ba talaga na huwag ka na mag-donate kung ikaw ay negosyante na gusto mo lang tulungan at naniniwala ka dito sa kandidatong ito o baka dapat isipin na rin ng mga kababayan natin na silipin kung sino nga ba talaga ang mga donor
sa bawat mga politikong tumatakbo. Ano nga ba ang hidden agenda ng mga donor na ito? Maraming question. Ang makakapagsagot lamang po niyan kung paano i-aandar ngayon ng Sandigan Bayan ang mga hearings, maririnig ba natin kung ano nga bang mga statement ni Congressman Mike Arroyo, ni Mike Defensor, ni Senador Marcoleta at yung mga kasamahan pa nila. So yan yung mga maraming questions ngayon na lumalabas kung paano nga ba mariresolba ito. Pero siguro sa mga nag-aaral ng batas, maganda rin to para meron din tayong reference sa future, ano nga bang magiging desisyon ng Sandigan Bayan. Pero marami pa pong step to, no? Marami pang tatahaking landas itong kaso na to kasi aabot pa to hanggang sa Supreme Court dahil panigurado hindi naman rin papayag ang depensa na ganun-ganun na lamang ang mangyayari. Sa atin naman pong mga kaderechahan, kayo po sa mga nanonood ngayon, ano po ang inyong reaksyon sa nangyari nga pong pagdakip kay Senador Marcoleta at sa mga kasamahan niya sa kasong plunder ng 75 million na donation ng mga donors niya na ngayon ay binibira ni Ombudsman Remulla dahil ito daw po ay plunder at pwede daw po bang maka-impluwensya ito sa decision making ng isang politiko. At nilalabag rin yata yung presidential decree na nagpabawalan ang lahat ng mga government official na tumanggap ng regalo kanino man. So, nasa inyo na po mga kaderechahan kung ano ba ang inyong reaksyon at hihintayin din natin kung ano ang maging resulta ng mga kasong ito na haharapin ng mga akusado. Ang pangalawa po natin na pag-uusapan naman po, ito pong pagbisita po ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada, matagumpay. Sinabi naman po ng Palasyo ng Malacanang na nakakuha daw po si Pangulong Bongbong Marcos ng mga investors katulad dati pag lumalabas siya ng ating bansa, pero nakakuha po ng atensyon ng mga kababayan natin. Binabati po natin mga OFW, yung mga citizen na po na Filipino dyan sa Canada. Hello, hello po. Pakilike and pakishare po itong video na ito. Yung nangyari po kay Yuse Claire Castro na parang yatang pinuntahan siya ng mga grupo ng mga Filipino doon sa may Canada habang siya ay naglalakad. Pero ang nangyari, iba yata, negative. Parang sinasabi nila, binastos daw po si Yuse Castro. Kaya may mga tao po at mga netizens na supporter ni Yuse Claire Castro na nagsasabi na dapat daw pong ipa-deport itong mga kababayan natin na bumastos kay Yuse Claire Castro. Ang atin naman pong opinion dito, di ba po kapag kayo po ay government official, bawal po ang balat sibuyas. Dapat po lahat po tayo, tanggap lang po ng tanggap kung ano pong sinasabi ng mga kababayan natin, kung ito po ba ay positive or negative. Dahil una sa lahat, tayo po ay naglilingkod para sa taong bayan. Karapatan po nila kung ano pong gusto nilang gawin, basta wag lang po violent at criminal na pamamaraan, karapatan po kung ano man pong opinion. At may ruling na rin po dyan ng Supreme Court. Pero itong petition na para ipa-deport or para paalisin doon sa Canada itong mga kababayan natin, sana po yung maghinay-hinay rin tayo sa mga opinion na ganyan. Dahil una sa lahat, itong mga OFW po natin ang bumubuhay ngayon sa ekonomiya natin. Sa laki po ng ipinadadala nila, dyan na lang po nagsosurvive ata, hindi ko po kino-confirm agad, pero ata sa aking opinion, na itong mga OFW na lang po ang tumutulong sa ekonomiya nating maka-survive pa sa mga pangyayari ngayon, sa mga krisis na kinakaharap ng bayan natin. Pero para sabihin nyo po na sila po ay inyong ipade-deport dahil lang po sa insidenteng yon, parang pag-isip-isipan po. Pero sinabi naman po ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi na rin po naman niya ito sinasang-ayunan. Bahala na daw po ang DFA. Kayo mga kaderechana, anong opinion nyo dito sa issue na ito? I-post, i-like, i-share ninyo ang video na ito para mabasa rin natin at susunod na segment natin, maintindihan din natin ang sarili ninyong mga opinion. Hello all mga kababayan, nagbabalik po ang inyong kaderechan Daniel Nobleza na sa podcast na. Muli binabati po natin ang mga kababayan natin Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga nanonood nito sa buong mundo na naaabot po ng video po nito. Maraming salamat po sa inyong suporta. Marami po ang mga positive feedback sa ating episode 1. Sana mapanood nyo po ang ating episode 1. Ngayon, nasa episode 2 na tayo ng ating Derechahan sa podcast. Paki-like, share at mag-comment din po kayo para nababasa po namin ang inyong mga opinion sa kada issue. Ngayon naman po, balikan po natin ang pinakamainit na issue ngayong linggo, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alam ko naman po yan po ang hinihintay ninyo. Simula po nung Lunes, nagsimula na ang opisyal na trial ni Vice President Sara Duterte. Nakita na po natin ang mga
ginagawa po ng prosecution at depensa, magkabilang panig. Diba? Nagsasagutan na sila, mga opinion. Lalo na po yung mga magagaling sa social media, kanya-kanya na po opinion, positive, negative. Lahat naman po yan ay pinopost sa Facebook, sa social media, sa X, sa YouTube, lahat po. Nagbibigay po tayo ng mga opinion. Pero para po sa inyong lingkod, syempre alam ko naman pong alam ninyo na may pagkabias po tayo dahil syempre tayo po ay kaibigan at supporter ni VP Sara. Disclaimer lang po, ito pong derechahan, diretso po tayo sa issue. Una sa lahat po, ang mga pinaparatang kay VP Sara ay nagkamal ng maraming salapi, may mga tinagong yaman, mga illegal daw na pagbibigay ng mga regalo nung siya ay DepEd Secretary, pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at ang kanyang pamilya ni Speaker Martin Romualdez at iba pa. So yan yung mga issue nila. Ngayon, ang tinatakal ngayon ng impeachment court, yun nga, yung pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. So dalawa, no? Kung nakikita natin, parang dalawa na po ang pinalabas ng video. Yung isa, yung tatanggalin nga yung, alam nyo na, yung kanyang ulo. At yung pangalawa nga, kung may mangyari kay VP Sara, ay may tinawagan na daw siya para gugurgur. Yun yung word na lang natin, no? Para hindi tayo maano sa Facebook, sa social media, kay Pangulong Bongbong Marcos at sa pamilya niya at kay dating Speaker Martin Romualdez. Ako naman po, ang opinion ko po dyan, una sa lahat, syempre sasabihin nyo, bias ako because malapit tayo dun sa tao, pero bilang kaderechahan ninyo, hindi po tayo dun kumikiling ngayon. Bilang kaderechahan commentator, ako po, hintayin po natin na matapos po itong presentasyon, lahat po ng ginagawa ng impeachment court, suportan po muna natin dahil yan po ang demokrasya. Kung ano man pong ilalabas ng prosecution, pakinggan natin, panoorin natin. At kung ano man po ilalabas ng depensa, panoorin din po natin. At doon na po tayo tumimbang kung ano po ba ang magiging opinion natin. Sa ending naman din po, magkakaroon po ng botohan. Sabi nga po ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero, 2/3. So, kinonfirm niya na dapat ma-reach po yung 16 votes po. Ang composition po ngayon ng Senate, 24 po talaga. Pero, hindi naman po tayo lawyer. So, sa susunod po siguro kung may makausap tayong lawyer, no? Meron po ngayon kasing issue na yung 24 na senator, dapat 2/3 po yun, 16 po. Kinonfirm naman po yun. Ulitin ko, kinonfirm po yun ni Senator Chis, ni Senator Judge Chis, Presiding Officer, at ni Senate President Sherwin Gatchalian na kailangan 16 ang boto para ma-convict si VP Sara o yung akusado. Pero ngayon po sa sitwasyon na parang nasa 21 lang po, 21 dahil yung tatlo po ay wala. Physically, si Senator Bato na ngayon ay nagtatago, si Senator Marcoleta na yun nga, topic natin kanina, naka-warrant din at naka-arestado siya sa ilalim ngayon ng bisa ng warrant ng Sandigan Bayan at kasama din si Senator Jinggoy Estrada. So kung 24 at yung tatlo wala, so ngayon ay meron na lang tayong 21 na senador. So paano po ito? Kung itinataas po natin na sasabihin po nila na dapat 2/3, 16, final na po yun, sabi ni Senator Judge. Pero pwede rin daw itong questionin sa Supreme Court. Kagabi po ata o kahapon, Lunes, may mga abogado na nag-file po sa Supreme Court para ipatigil na naman ang impeachment ni VP Sara dahil na po sa question regarding dyan sa pagiging presiding officer ni Chis Escudero. Kasi ang sinasabi nga dati ng mga kababayan natin, dapat ang Senate President or yung mga legal expert, yung mga ex-senators, yung mga umupo rin dyan, na dapat yung Senate President ang uupo bilang presiding officer. Pero dahil sa nangyari nga na nagbotohan sila at si Chis Escudero ang ginawa nilang presiding officer, kinwestiyon ito nung unang araw ni Senate Minority at dating Senate President Alan Cayetano at ni Senator Pia Cayetano hinggil nga dyan sa pagpe-preside ni Chis Escudero. Nalabag daw po ito sa konstitusyon. Ang sinasabi naman po ni Alan Cayetano, baka daw po kasi from the start pa lang, questionable na ang ginagawa nila, baka magkaroon na questionable na lahat ang gagawin ng impeachment court. Kaya may mga lawyers na malapit naman din sa mga Duterte, sinasabi nga din na dati ding mga naging kliyente din nila ang pamilya Duterte, si Attorney Estelito Terion, na nag-file kahapon ng petition sa Korte Suprema na resolbahin daw. May nagsasabing legal expert din na hindi na daw makikialam dyan ang Supreme Court. So hihintayin natin kasi questionable po talaga daw
kung bakit daw po dalawa yung nakaupo doon sa podium doon sa Senate. Meron pong isang Senate President at nagpaubaya doon sa isang presiding officer na si Chis Escudero. At in fairness naman po dyan kay Senator Chis Escudero, magaling po yan na abogado. Professor po yan sa UP Law at marami na rin po experience sa trial bilang trial lawyer. So yun po ang hihintayin natin kung ito po ba ay magiging pabor o hindi, ano bang mangyayari, magkakaroon ba ng pag-aantala. Babalikan din po natin ng mga nakalipas na buwan, nag-file din po si VP Sara Duterte ng kanyang pagtutol din sa impeachment na ginagawa na hearing doon sa subcommittee na ginawa nga, sub-trial yata, o kung tawagin man nila sa Congress, kasi illegal daw po ito. Sinasabi din ng ibang legal expert, bawal daw po yung may mini trial doon sa Congress. Dapat kung meron na po daw silang mga kaso o may mga ebidensya na sila laban sa Vice Presidente, iakyat na sa Senado, ng Kongreso sa Senado. Pero ang nangyayari ngayon kasi, parang maraming question, no legality. So, syempre, ang huling arbiter natin, yan ang Supreme Court. So, iniintay natin kung ano magiging reaksyon ng korte, kung ano bang magiging desisyon niya diyan sa impeachment. At dapat naman din po, mga kababayan, sa susunod po, na tayo po ay magbibigay din ng opinion natin diyan, balansihin din po natin. At hintayin natin kung paano pa bang magiging takbo ng impeachment, kung ano pa bang mga witnesses ang ilalabas ng prosecution at kung ano ring witnesses ang ilalabas ng depensa. Kahapon din, ibigay ko yung update, dumating din si Vice President Sara Duterte para ipulong ang kanyang defense team. Hindi po siya pumunta doon para sa pagharap, kundi pagpulong. Kaya yung mga taga-prosecution nagalit yung iilan dahil nga daw mas gusto daw po nila na dapat present si VP Sara sa kanyang trial ng impeachment. Pero sinasabi naman din ng Senado, lalo na ng Sekretarya ng Senado, nasa rule naman din po ng Senate na hindi po compulsory na pumunta po si VP Sara. Nasa kanya po kung a-attend siya o hindi. Sinasabi rin po ng kanyang mga abogado kung paano daw po yung takbo ng impeachment, doon daw po haharap si VP Sara. Pero ako naman po, sa tingin ko po, hindi po natatakot si VP Sara humarap dyan. Kaya nga po siya nag-submit at kaya po siya may defense team, naniniwala siya sa gulong ng hustisya sa Senado. So ngayon, ang babantayan natin dyan, tama ba? Naaayon ba sa saligang batas ang ginagawa ngayon ng impeachment court? Ito ba ay magre-resulta ng pagkakabuklod-buklod natin o pagkakawatak-watak? Dahil bugbog na po ang bayan natin, mga kababayan, mga kaderechahan. Sana po ang impeachment na ito ay maging daan na din para magbuklod-buklod na tayo at sana pag natapos ito, maging karoon ng resolba. Ayoko pong magbigay ng opinion ko regarding kung ito po ba ay convicted or hindi. Kasi syempre nga po, bias po ako doon. Pero para po sa ating mga kaderechahan, kung ano po ang mapagdidesisyonan, syempre respetuhin natin. At sana gumulong talaga ang totoong hustisya, hindi ng iilan lamang na gusto lamang gumanti o gusto magkamal para sa personal nilang interes. Yan po ang ating third topic. Maraming salamat po ulit mga kaderechahan na huwag pong kakalimutan na mag-like, share at mag-comment para sa next time kasama na namin kayo at babasahin namin ang mga komento ninyo dito sa ating episode na second episode natin dito sa Derechahan ni Nobleza sa podcast. At ngayon po, ang ating pang-apat na issue, ito pong report na tumaas na naman po ang employment rate, no, natin dito sa Pilipinas. Meron pong 2.50 million po ang walang trabaho. Matatandaan po natin, nung tumatakbo pa lang po noon si private citizen Bongbong Marcos, ipinangako niya sa kanyang mga kampanya noong 2022 nagaganda ang employment rate natin dito sa bansa. At yung mga pag-alis-alis po ng Pangulo, ipinangako rin po niya na marami pong investor na papasok sa ating bansa. Nakakalungkot po ito 2.50 million ang walang trabaho ngayon. Samantalang last year, nasa 2.41 million. So malaki po yung itinaas ng wala pong trabaho. At sa mga nanonood po ngayon, sana po may trabaho po kayo. Ang mga kababayan naman po natin, naghahanap po ng trabaho yan kung merong opening. Kaso, kung wala nga pong investors, paano po ngayon ang sinasabi nating bagong Pilipinas? Kami po ay nagtatanong lamang po, hindi naman po kami humuhusga. At sana po ito pong pagkatalaga kay DOLE Secretary
Tolentino, magkaroon ng positibong resulta na dumami ang trabaho sa bansa. At sana maraming mga unemployed ang ma-employed na netong mga last quarter natin ng taong ito. Kami po'y nalulungkot dahil hindi po dapat ito ikatuwa dahil marami po ang mga kababayan nating walang trabaho at nagugutom. Siyempre, nakakalungkot po yan. At sana po, Pangulong Bongbong Marcos at sa lahat po ng mga gabinete, magkaroon po tayo ng solusyon hinggil po sa issue, hindi lang po DOLE. Lahat po sana ng mga departamento sa gobyerno ay gumawa rin po ng solusyon para dumami po ang trabaho sa ating bansa. Dahil lahat naman po tayo gusto po natin ng maunlad na Pilipinas. Hindi po pagkakawatak-watak at puro politikahan lamang. Yan nga po ang sinasabi ng iilan na tapusin na po natin ang puro politika bagkus mag-focus na po tayo sa economic side ng ating bansa. Kaso, dahil nga po sa mga politika na yan, pagkakawatak-watak, ito po ang nagiging pangit na resulta. At sana po yung mga paglipad po ni Pangulong Bongbong Marcos, inasahan din po natin na yung mga ipinangakong pledges sa kanya ay magresulta ng totoo. Dahil taxpayers po ang gumagastos kada lipad po ng Pangulo. At sana po yung pinangangako ng mga negosyante sa ibang bansa ay pumunta talaga sa Pilipinas. Yun lamang po. At sana po, yung mga kababayan po natin, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Tuwing may buhay po tayo, may pag-asa. At sana naman po, gampanan din po natin ang ating tungkulin. Kung may trabaho po kayo, pangalagaan nyo yan, mahalin nyo po yung kumpanya nyo pinagtatrabahuhan dahil napakahirap po talaga ngayon maghanap ng trabaho. Yun po. At ang ating pinakahuling segment, syempre, nung nakaraang episode po natin na tackle na po natin, ito nga pong atletang dalawang namatay sa Ateneo, no? Si Rene at si Adali, no? Yon. Parang mag-iisang buwan na o 40 days na rin yung dalawang biktima. Parang hanggang ngayon po yata wala pa rin yatang nakukulong o nakakasuhan. Pero sinabi na ng CIDG, meron na silang pinasa sa DOJ na kaso. Ito nga ay hazing. Sinasabi rin ng NBI na may homicide. Hinihintay natin ang resulta pero tayo po ay nakikiramay pa rin sa pamilya ng dalawang atleta. Lalo na po ni Rene. Alam ko po, kayo po mga kaderetsyahan, marami pong naaantig dyan dahil yung pobreng bata na nangarap sa isang lugar na napakalayo at hindi naman taga-kilalang lugar, nangarap, naabot dahil sa sports na basketball, nawala dahil din sa kapababayaan o di natin mahusgahan agad-agad pero sinasabi nila hazing. Ang hinihingi po ng pamilya ay hustisya, hindi po pagtatakip. Kaya nga po sana naman umaasa kami sa gulong ng hustisya para magkaroon na rin po ng katiwasayan at kapanatagal ang pamilya at kapayapaan din po yung mga yumao. At maging instrumento po itong nangyari sa bata, sa dalawang biktima na yan, na sana po sa susunod ng mga trainings ninyo, lalo dyan sa sports, sana naman wag po ganito. Dahil ilang mga Pilipino na po ang namatay sa hazing. Maling-mali at mayroon na po tayong special na batas para tugunan yan. At sana maging warning na po ito doon sa mga instructors, doon sa mga trainers, doon sa mga coaches, na sana wag naman pong lumagpas doon sa kapasidad ng taong tinitrain ninyo at humantong pa sa ganito. 'Di ba? Wala na, hindi na po natin mababalik yung buhay sana ng isang Rene na kayamanan sana ng Mindanao. Malay po ba natin ay maging Olympic pa yan, 'di ba? Olympian. Maging umabot niya yung Olympics o maging talagang sobrang galing na basketball player na makilala at mapasok pa sa NBA. Kung tinatadaanan niya ng mundo sa kanya. Kaso dahil nga sa mga maling desisyon at maling pamamalakad, nangyari yan. Kami naman po sa Derechahan, hinihingi rin po namin ng hustisya at maging babala na po ito na sana tigilan na po natin yung mga ganyang mga aktibidades, lalo na po ang hazing. Maling-mali na mawala ang buhay ng isang inosenteng tao dahil lamang sa hazing. At dyan po tayo nagtatapos mga kaderechahan. Ako po yung nakikiusap muli sa inyo na sana ay i-like, share, at mag-comment po kayo tuwing napapanood nyo po ang podcast na ito. Marami pa po tayong pagsasamahan. Marami pa po tayong mga guests sa mga susunod nating episode. Magpapasalamat din po ako sa aking mga kasamahan na nagtutulong-tulong para mairaos namin ang kada episode ng Derechahan. At syempre, sa inyo mga solidong mga supporters natin noong pa man hanggang ngayon na hindi tayo iniiwan dito sa ere. Maraming salamat. Makakaasa pa rin kayo na walang paligoy-ligoy sa issue. Dapat Derechahan lang. Ito po muli si Daniel Nobleza. Mga kaderechahan, goodbye!